DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Ako, patapos ng linggo ha. Thursday ho tayo ngayon, Huwebes, ikalima ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 2 impeachment laban kay BP Inday Sara ay diniklarang sufficient in form and substance. Madriaga, kinasuhan ng perjury ni BP Inday Sara. Utang ng Pilipinas sumipa na ng 18 trilyon pagpasok ng Enero 2026. Congressman Bong Suntay nagsorry na kay Ann Curtis. Bureau of Customs sinendorso ang 6 na kaso ng agri-smuggling sa Department of Finance, ilang empleyado kasama sa pinakasuluhan. 42 degrees Celsius na heat index naranasan sa Coron, Palawan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, stay hydrated. Ito ang paalala ng Pag-asa ngayong nararanasan na ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Tinukoy ng Pag-asa ang naitalang 42 degrees Celsius na heat index sa Coron, Palawan na nasa ilalim na ng danger level. Naramdaman yan sa Coron. Ayon sa Pag-asa, 5 lugar naman ang nakaranas ng 40 degrees Celsius na heat index. Kabilang ang Lawag City sa Ilocos Norte, Puerto Princesa sa Palawan, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Sinabi ng Pag-asa na may 5 lugar din ang nakaramdam ng 39 degrees Celsius na heat index. Kasama dito ang Cotabato City, Davao City, Mambusaw sa Capiz, Bacnotan sa La Union at Dagupan City sa Pangasinan. Nagbabala ang Pag-asa ng patuloy na aktibidad ng mga individual na nalalantad sa danger level na heat index ay maaaring magresulta ng heat stroke. Samantala, apektado rin ang northeast monsoon o amihan ang extreme northern Luzon. Easterlies naman ang nakakaapekto sa lalabing bahagi ng bansa. Isa sa ilalim sa state of calamity ang lalawigan ng Isabela bilang paghanda sa epekto ng tagtuyot lalong-lalo na ang mga maisan. Ayon kay Isabela Governor Rodolfo Albano III, makakatulong ang deklarasyon upang mabigyan ng tulong gaya ng binhi at fertilizer ang mga magsasaka. Hakbang din na niya ito para maibsan ang epekto ng posibleng pagtaas ng presyo ng mga produktong mula sa mais, gaya ng pizza at patuka sa manok. Una rito, pinulong ng gobernador ang mga alkalde at mga municipal officers para bumalangkas ng solusyon sa nagbabanyang pinsala ng dry spell sa corn industry ng Isabela. Nawawala ang pahayag ni kahapon yung interview niya, no? Arestado naman ang hinihinalang leader ng isang notorious na drug group sa ikinasang operasyon sa Dipon sa Quirino. Kilala ang suspect na si alias Roberto, residente ng Urdaneta City sa Pangasinan, naharap sa kasong robbery. Ayon sa pulisya, ang naturang suspect ang pinaniniwalaang leader ng Guinness Drug Group. Nakasama sa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, priority target din ng Regional Police. Si alias Roberto ay matagal nang minamanmanan ng mga pulis. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 65 sa San Carlos City, Pangasinan.
Masantos siya kamasan ni Chikamin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan. Patay ang isang 25 anyos na estudyante makaraang pagsasaksakin sa Laguna. Ayon sa pulisya, isang motorista ang nakakita sa biktima sa napuno ng saksak sa katawan, humihingi ng tulong. Agad na nagpasaklolo ang motorista sa mga otoridad para dalhin ang biktima sa ospital pero naideklarang dead on arrival. Sa salaysay ng saksi, tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 anyos ang suspect. 5'8" ang tangkad, nakasuot ng light-colored na long sleeves at puting shorts, blonde ang buhok, nakapaalamang nang gawin ang krimen. Pinabulaan na ng Cavite Provincial Police Office ang report na pinalaya nila ang sumukong suspect sa iniimbestigahang hazing incident na ikinasuwi ng isang 19 anyos na estudyante sa Dasmariñas City. Ayon kay Cavite PNP Director Police Colonel Ariel Red, iniskortan lamang nilang naturang suspect na siyang driver ng sasakyan nang maghatid sa biktima sa ospital para kumuha ng kanyang abogado. Ginit Red, tutuluyang makasuhan ang paglabag sa anti-hazing law ang suspect at ito'y kasalukuyang nasa kustodiya pa rin ng pulisya. Sa ngayon ay pinaghahanapan ng otoridad ang 20 pang kataong konektado sa Philippine Nautical and Technological Colleges dahil sa pagkakasangkot sa nasabing hazing rights. Wala po instances na siya binigyan natin siya ng laya. Bagkus subject po siya ng ating investigation at sa ngayon nga, as sinasabi ko po, ay i-inquest po natin siya this morning sa Dasmariñas City. Samantala, oras muna sa buong kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit na. Binuksan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ikalawang bahagi ng National Photography Exhibit sa Newport Mall, kung saan tampok dito ang mga gawa na nakasentro sa lumalaking infrastruktura ng bansa. Tampok sa exhibit ang 48 grand finalists mula sa 2025 PAGCOR Photography Contest sa pakikipagtulungan ng Newport Resorts. Ang koleksyon na pinamagatang Infrastructure for Economic Development ay kinabibilangan ng mga larawang kuha gamit ang mobile, phone at drone, ganyan din yung mga traditional camera. Dumalo sa okasyon si PAGCOR Chairman at CEO Altenco. Binigyan din ito na ang koleksyon ay naglalarawan ng infrastruktura bilang higit pa sa physical structures. Sinabi ni Tenco na ang mga litrato ay naglalarawan ng wide range ng national lifelines, kabilang ang malansangan, paliparan, energy sites na nagpapakita ng kanilang papel sa paglago ng komunidad. Inilarawan pa nito ang featured projects bilang pathways na nag-uugnay sa mga komunidad at nagpapalawak naman ng oportunidad sa ekonomiya ng bansa. At bukas na rin po ang PAGCOR Photography Contest for 2026. At ang tema nga po ay Kids at Play. Pinangunahan ng Philippine Military Academy Class of 1966 ang pagdodonate ng mahigit sa 400 volume ng mahalagang aklat sa PMA Learning Resource Center o LRC sa Baguio City. Ang nasabing inisyatiba ay naging posible sa pamamagitan ni Cavalier Manuel Espejo at Cavalier Conrado Burse mula sa Class 1966. Silang nagsilbing tulay para may ugnay ang PMA kay Joseph Velasquez, isang batikang book collector at alumnus ng Ateneo de Manila University. Simula pa noong dekada 70, nangungulekta na si Ginoong Velasquez na nagdonate ng kabuuang 448 volumes sa PMA LRC. Tampok sa nasabing koleksyon ang Philippine Island 1493 hanggang 1898. Mga rare collections ito ha. Isang pambihira at kumpletong set nina Emma Helen Blair at James Alexander Robertson at mga aklat tungkol sa kasaysayang panlipunan, kultura at institusyon ng Pilipinas.
Bukod pa rito ang mahalagang dokumento ukol sa Philippine military history at iba pang general reference materials. Aba, congratulations and thank you, Kaopet. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:16, oy mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no, kama kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is pride. Ba't papahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 416. Magandang umaga, Pilipinas! DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Davao City. Buntang sa mating paminaw nato diyan sa Sugbo. Halong kamudra sa mga tag-paminaw nato sa Bacolod kag Iloilo. Nasa 11 opisyal mula sa Bulacan ang stranded sa Dubai dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitang silangan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Beck Remulla, ang mga ito ay mga vice-alkalde at nakakuha ng kaukulang travel authority sa ahensya. Paglilinaw ng kalihim, personal o personal capacity o sariling pondo ang ginamit ng mga naturang opisyal sa kanilang biyahe. Sa ngayon, tinitinan din ng DILG ang ulat na merong isang alkalde na kasama sa nasabing grupo na manoy walang hawak na travel authority. Hala? Ng mga LGU officials sa Dubai at sa kalagitnaan po nito nangyayari at naipit po sila doon sa gera. Umalis sila Wednesday last week. May travel authority naman, mga vice mayors from Bulacan. Parang labing-isa sila eh. So, ngayon, stuck sila sa Dubai. Official yun, official. Hindi, personal capacity sila po. Personal capacity. Hoy, welcome ho naman sa mga konsihal. Mga councilors na nandito ho ngayon sa Metro Manila. Meron daw ho silang mahalagang pulong, ha? Katatapos lamang ng mga board member ng mga provincial board members. So mga councilors ho naman sa iba't ibang panig ng kapuluan ang nandito ngayon sa National Capital Region. Mamaya ho may kwento ako sa inyo, ha. Pinatunayan naman ng Bureau of Customs na walang sinasanto ang hensya matapos makumpirma ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa sarili nitong mga empleyado na nasangkot sa agricultural smuggling sa Port of Subic. Sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, 6 na kasong inendurso sa Department of Finance bilang bahagi ng kampanya sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o paglamang sa Republic Act 12022. Samantala, 3 consignee naman ang pangunahing idinawit sa large-scale smuggling habang 9 na empleyado ang naharap sa draft criminal complaints dahil sa paglabag sa Section 7 ng Republic Act 12022 o Economic Sabotage at paglamag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nasa 19 na empleyado rin ang sinampahan ng kasong administratibo dahil sa neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat ang kaso matapos ang isinagawang malalimang investigasyon sa mga irregularidad sa Port of Subic kung saan natuklasan ang misdeclaration ng mga agricultural shipment, iligal at mabilis na pagpapalusot ng mga kargamento upang makaiwas sa buwis at inspeksyon. Babala ni Commissioner Nepomuceno, hindi nito papayagan ang mga pasaway na kawani ng ahensya na lumalabag sa batas at ang lahat ng sangkot sa kategoryan ay dapat na managot sa batas. Sabi nga ng Presidente, ay bakit wala? Mahiya naman kayo. Ayun. Pero paalala ho, Mr. President, baliktad ho naman ang nangyari sa BIR, yung mga tiwali na-promote pa. Magandang umaga, Pilipinas! Kung Pulong Duterte nagsalita matapos ideklara ang sufficient ng mga impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. May buntag usab Kuyang Angel, naglabas ng pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance
ang ikatlo at ikapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, bagamat hindi na siya nagulat sa naging desisyon ng komite, ipinapakita raw nito kung paano ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso ang impeachment bilang kasangkapan sa politika sa halip na itaguyod ang pagiging patas at katarungan. Pinuri rin niya si Quezon City Representative Bong Suntay sa paninindigan nito at sa pagtanggi umanong mapatinag sa anumang presyon kaugnay ng usapin. Ayon kay Duterte, ipinakita ni Suntay na mayroon pa ring lakas ng loob at integridad sa serbisyo publiko kahit mag-isa lamang siyang nanindigan. Nagpaalala rin si Duterte sa mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng mga reklamo na pansamantala lamang ang kapangyarihang politikal, ngunit mananatili ang pananagutan sa mamayang Pilipino. Iginit ang kongresista na may iba pang mahalagang isyo na hinihintay sagutin ng publiko, kabilang ang aligasyon ng malawakang korupsyon sa mga flood control projects, pamamahagi ng pundo sa pamamagitan ng mga malita at ang panawagang isailalim sa hair follicle drug test ang lahat ng membro ng Kongreso at Senado. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Soter. Naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte sa Taguig Prosecutor's Office laban sa nagpakilalang bagman daw niya na si Ramil Madriaga. Ayon sa abogado ni VP Inday Sara na si Attorney Paulo Panelo Jr., nakapaloob sa isinamitin nilang affidavit na hindi magkakilala ang Vice Presidente at si Madriaga. At kailanman hindi ito naging bahagi ng Presidential Security Group kundi ng Vice Presidential Security and Protection Group pa. Kumpiyansa naman ang kampo ni VP Inday na makakahanap ang prosecutors ng probable cause sa reklamo at mauuwi ito sa conviction. Imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. VP Sara was accompanied today by 5 witnesses, including 2 former PSG commanders who have testified that they don't know any Ramil Madriaga. Matatanda ang inakusahan ni Madriaga, ang pangalawang pangulo na tumanggap umano ng campaign fund mula sa mga drug lord at pogo noong 2022. At ang kanyang mga testimonya ay ginamit din po sa impeachment complaint. Nagbigay pugay si House Speaker Faustino Boji D sa mga kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month. Sa kanyang video message, tiniyak ni Speaker Boji D ang pangako ng Kongreso na pananatilihin ang dignidad, kaligtasan, pantay na boses ng kababaihan sa lipunan. Ayon kay Speaker D, tungkulin ang mga mambabatas na tiyakin ang respeto at proteksyon ng kababaihan, lalong-lalo na sa kanilang mga kilos at mga salita. Inilala rin ang leader ng Kamara ang mga kababaihan na katuwang ng Kongreso sa pagpapaunlad ng reforma ng bansa. Gayon din ang kanilang papel, mahalagang papel bilang mga lider at tagapagtanggol ng karapatan para sa pagkakapantay-pantay. Ngayon National Women's Month, sa ilalim ng temang Lead Like the Babaylan's Filipinas, alalahanin natin ang lakas ng matagal nang nananalaytay sa bawat Pilipina. Ang diwa ng babaylan, leader na may karunungan, malasakit, tapang at pananagutan sa ating lipunan. Ang diwang ito ay buhay sa bawat ina ng lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang anak, sa bawat babaeng guro na umuhubog sa pangarap, sa bawat babaeng leader sa pamahalaan at sa iba't iba pang sektor. Kayo ang patunay na kapag ang babae ang namumuno, nagiging mas inklusibo ang pag-unlad at mas matatag na lipunan. Respeto, suporta at taus-pusong pagkilala ang handog natin sa ating mga kababaihan na kabalikat ng Kongreso sa pagsusulong ng pagbabago at kaunlaran. Magandang umaga, Pilipinas! Happy Women's Month sa lahat ho ng ating mga kababaihan. Para dyan sa Mandaluyong, di ba? O Dante Bonyol, sa mga taga Mandaluyong, magandang umaga. Ang mayor nila ay di ba si Mayor Menchi? Ang mayor nila? Si Mayor Ben ba? Di ba si Mayor Menchi? Anyway, magandang umaga po. Pero magaling na mayor si Mayor Menchi Abalos. Ay magandang umaga po sa mga taga Kinapawan City.
At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, good morning then. Happy birthday kay Jarius Bien. Diyan po sa Lloyd, Mr. Canada. Aba, happy birthday. Sa mga suki natin dyan sa Canada, good morning. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alpiaro ay nandyan sa Barangay 705 Adriatico, Maynila. Ba, napakalayo, no ha? Barangay 705 Adriatico, Manila, kasama ang Pride Detergent at ang tropang Pogi. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay immutable. Immutable, ha? I-M-M-U-T-A-B-L-E. Immutable. Sa Tagalog ay hindi mababago. Sa Ilocano, di agbabaliw-baliw. Ayon. At sa Cebuano, dili mausab. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang drug suspect naman nakumpisahan ang 20 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ng 2.4 million pesos sa La Trinidad, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Natiklong dalawang drug personalities matapos magbenta ng illegal na droga na sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Betag, La Trinidad, Benguet. Kinilala ni PDEA Cordillera Regional Director Martin Francia ang darawang suspect. Ang isa ay nakilala sa alias na Simple Heart, 23 anyos na tubo sa Bacon na Benguet at ang 21 anyos na kasabwat nito na galing sa Mangkayan, Benguet. Natimbog ang mga suspect kung tapos magbenta ng halos 20 kilo na tuyong marijuana na isinilid sa 20 pahabang packages na binalot ng transparent at brown tape na nagkakalaga ng 2.4 na milyong piso. Kinumpiska ng mga otoridad ng mga cellphone kasama ang Toyota Tamara FX na ginamit sa pagbiyahe ng naturang kontrabando. Haharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dosiaris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Just Gina. Magandang umaga din po sa mga taga Vancouver, Canada. Aba, dyan pala si Adriatico, Manila. Naligaw daw noon si dating Prince Andrew. Bakit kaya? Magandang umaga sa mga taga Kinapawan City. Mamaya, abangan ho ninyo yung aking ibang balita ha, sa mga taga Kinapawan City, mga taga President Rojas at mga taga Makilala. Nag-iisay pa na ng SM Investment Group and Holdings Company o ang Holdings Company ng SM Group pa. Ibenta na yung kanilang share sa Atlas Consolidated Mining and Development Corporation at lilisanin nila ang pagnenegosyo na may kinalaman sa pagmimina. Ayon kay SM Investment President at CEO Frederick D. Buncio, ang hakbang na ito ay bahagi ng strategy ng kumpanyang mag-focus na lamang sa mga negosyong may synergy o pagkakaugnay sa kabuuan ng grupo. Sinabi ni Dibuncio na ang Atlas Mining ay may tuturing na outlier, hindi akma sa kasalukuyang portfolio ng SM na binubuo ng retail, banking at property development. Hawak ng SM Investment ang 34.1% ng Atlas Mining. Tingin ng CEO ng SM Investment, ito ang tamang panahon para ibenta ang mga shares dahil sa pagtaas din ng presyo ng ginto at tanso o yung copper. Bukod sa pagmimina, kinumpirma rin ng SM Investment ang planong pag-exit na ng kumpanya o yung SM sa data center business. Yun naman nasa ilalim ng
Eco Global Cloud Centers Holding Incorporated. Maganda umaga, Pilipinas! Suspect arestado sa search warrant operation, 75,000 pesos na laga ng shabu ang nasamsam sa Kabangan, Sambales. Kabangan, Sambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Naaresto ang isa 49 anyos na lalaki matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng search warrant ng Kabangan Municipal Police Station sa Barangay Tondo, Kabangan, Sambales, alas 12:20 ng tanghali. Sa pangunguna ni Police Captain Simon Gonzales, katuwangan Sambales Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit, nakumpiska sa tirahan ng suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuan timbang na 11.06 gramo at tinatayang nagkakalaga ito ng 75,208 pesos. Gayon din ang 3 piraso ng foil. Dinala ang suspect at mga ebidensya sa impila ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon dito kay Colonel Ariola, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan ng Sambales. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Sa mga suki natin dyan sa San Fernando, kumusta na kayo, ha? 3 tulak ng shabu sa Dagupan City, magkakasunod na naaresto ng PNP. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Magasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Magkakasunod na natimbog ng PNP ang 3 tulak ng illegal na droga sa Dagupan City kahapon. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Team katuwang ang City Intelligence Unit ng by-bust operations matapos makipag-ugnayan sa PDG SOU 1 at PDEA Regional Office 1 sa Barangay Maluwod sa syudad. Pasado alas 12:41 ng madaling araw at nakabili ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 3 gramo at may strike price na 20,400 pesos sa suspect na babaeng labandera na residente ng Bunuan Giseta. Ang pulis na nagkunyaring buyer kaya agad itong inaresto. Nang sumailalim sa investigasyon, itinuro niya ang kanyang pinagkukunan sa barangay Salisay kaya alas 3:45 ng umaga nagsagawa ng operasyon ng tropa na nagresulta ng pagkaresto sa suspect na isang babae na residente ng barangay Mayumbo matapos magbenta ng isang plastic sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang ng 1.5 grams at may halagang 10,200 pesos. Ikinanta nito ang nagbabagsak sa kanya na isang lalaki na taga Herrero Perez kaya alas 8:57 ng umaga inoperate ito at nakabili ang mga otoridad na kunyaring bayar ng isang plastic sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang ng 1.3 grams at may halagang 8,840 pesos. May kabuang 39,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa 3 akusado na ngayon ay nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station at naharap sila sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, kinilala ng Bureau of Customs Collection District 3 ang natatanging dedikasyon at usay sa trabaho ng Pair Cargo Assessment Composite Unit. Matapos ang matagumpay na koleksyon para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Sa isang seremonya, ginawaran ng Certificate of Commendation na naman ang Special Deputy Collector na si Dr. Siegfried Manawis kasama ang kanyang mga kasamahang kababaihan at kalalakihan ng PACU. O yun nga pong Pair Cargo Assessment Composite Unit. Bilang pagkilala sa kanilang exceptional dedication at tapat na serbisyo na naging susi pa sa pag-abot ng target ng naturang distrito. Ano ba? Bukod sa record, malaki ang naging kontribusyon ng nasabing unit upang makamit ang koleksyon ng District 3. Ang kabuuang koleksyon ay umabot ng 2.28 billion pesos para lamang sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Attorney Mapa, magaling nakatuwang mo talaga dyan si Dr. Manawis, ha? Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Winnipeg, Canada. Happy wedding, 26th wedding anniversary pala ngayon, ha? Dina Mark Abad at Joanna Abad dyan sa Winnipeg, ha?
Magandang umaga din sa mga taga Calamba, Laguna. Naimbang damigan sa mga suki natin sa San Miguel o San Manuel, Isabela. Padalhan sana natin ang tangerine chocolate ng ito si Joanna at saka si Mark. Kaya lang malayo. Pero kung pabalik ko kayo ng Pilipinas, wag na kayong magpasalubong ng imported. Meron tayong tangerine chocolate dito. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan, hinakot, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Meron pong mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. Ang mga raw materials niyan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang Pinoy, gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang atin, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Standby na Sherwin Alparo, oras muna sa buong kapuluan, 38 makalipas ang alas 4. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki ho natin dyan po sa Japan. Kaloya, ingat kayo dyan Magandang umaga din po sa mga suki ho natin dyan po sa Hong Kong Doon sa mga masisipag ho natin mga OFW na nakatutok ho sa atin tuwing umaga. Congratulations muna sa Molave Masonic Lodge. Dyan po ito sa Lupao, Nueva Ecija. Molave Masonic Lodge number 261, Masonic District R3, Nueva Ecija North. Dyan po sa Lupao, Nueva Ecija. Nagkaroon sila ng 43rd Public Installation of Elected and Appointed Officers for Masonic Year 2026-2027. Mga mason ito, mga brad ito ni Mayor Deo. Si Brother Vincent D.B. Alvarez ang nahirang bilang Worshipful Master. Si Brother Ruben Agliam naman, Senior Warden. At si Brother Elben o Efren Manlusok ang Junior Warden. Ayan binabati kayo ni Kuya Shangoy. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, doon ho sa mga naghahanap ng trabaho nga pala, meron ho palang bakante ngayon sa may malaking vacancy ang judiciary. Naghahanap po ang Judicial and Bar Council ngayon, bukas na po para sa application ang ng mga following position. 4 palang bakante para sa Court of Appeals Associate Justice. So meron daw pong 4 na vacancies ngayon dyan sa Court of Appeals para sa Appeals Justice, Associate Justice. May isang vacancy naman sa Court of Tax Appeals, Associate Justice. May dalawang vacancies din for Legal Education Board. Ayan So pwede niyo mga interesado. Pwede na kayong magsumite ng inyong application sa Judicial and Bar Council. Magandang umaga kay Justice Energito, ay Justice Alex Justice Alex Gismundo, at saka siyempre kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Justice Raul Gonzales at saka Justice Raul Villanueva. Nagdudog din, sama-sama naman natin. Justice J-Lo, si Justice Lopez at saka si Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema. Nakikinig sa atin ho lagi si Mama Sally, nanay po ni Justice Villanueva. Justice Maidas Marquez, good morning. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Mamigay muna tayo ng pera. Kasama na natin si Sherwin Alparo dyan po sa Barangay 705 Adriatico, Manila with Pride Detergent. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Eto nga't huling-huli natin ngayong umaga, itong tindera ng gulay. Yan, tignan mo, sari-saring gulay yung tinda niya. Ito yan sa Maynila. Nahuli natin na nakikinig ng DZRH. At nanay, magandang umaga, pangalan niyo po? Lorna po, Hermoheno.
Si Nanay Lorna. Nanay Lorna, palagi ka nakatune in sa DZRH. Opo, opo. At sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones, eto meron kang 1,000 pieces. Yan, ano masasabi ko, Kuya Angel? Maraming salamat po. Ayan, nanay, Ilocano kayo? Pangasinan po. Sabi, Pangasinan. Tunog Ilocano eh. Ayan, nakabi. Panggalatok. Panggalatok po. Saan kayo sa Pangasinan? San Carlos po. San Carlos. Saan sa San Carlos? Malapit sa may BMU. Sa may TMU? Opo. Anong street? Ano ba yun? Malayo kayo doon sa may Malugay? Doon kay Lamang po. Irning. Opo, malayo. Doon sa may yung tawag dito, yung vulcanizing shop. Opo, opo. Wala pa. Sino Alam mo, kapit alam bahay? niya? Sabi ko sa iyo yung San Carlos na pupuntahan natin yan eh. Di ba dyan sa San Carlos, dyan yung masarap yung ano, di ba? Mangga. Hindi, puto. Di ba, Nay? Puto. Sabi ko sa iyo. Sa Kalasyaw yun? Kalasyaw din. Hindi, meron din sa Kalasyaw. Meron din sa San Carlos. Meron din sa Nilipat San na. Malay natin may branch Hindi. sa San Carlos. Alam mo naman Pero pag San Carlos kasi, ang pinakamasarap dyan yung mangga. Napakatamis ng mga mangga dyan. Manggang hinog. Manggang hinog. Ay, masarap din ang manggang hilaw. Lalo na kung may bagbong, di ba? Uy, Diyan marami yung mga kinalabaw. Sherwin, alam mo ba si Governor Monmon Guico marami nang inilatag ng mga proyekto diyan para sa yung asinan, paggawaan ng asin. Yan isa sa mga programa diyan ni Governor Monmon Guico. Ayan, ha? Anyway, Nay, congratulations, ha? Ingat po kayo. Salamat Ganyan naman talaga mga taga-Pangasinan. Kaagang gumising, ang sisipag. Kasi matakin mo, alas 12 na hating gabi, gising na para mamili ng mga gulay na ibebenta niya rin dito sa Maynila. At pati nga yung bunga ng malunggay, hinihimay na pala ngayon. Binabalatan na. Opo. Oo, Benta naman. na lang ng balat na. Ayan na, binibenta. Nung araw, di naman binibenta Yan. may balat. Binibenta yan. Masarap yan. Oo, hinahalo yan sa dinengding. Hinahalo yan sa dinengding. Opo. Para madagdagan pa yung premyo, nanay, kailangan masagot mo yung ating word of the day. Ang ating word of the day ay... Immutable. Immutable o hindi mababago, di ba? At hindi magbabago ang ating premise dahil ang ating medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At hindi lang yan, meron ka pang tatanggapin na grocery grocery bag mula sa DZRH at sa ACS. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamapula ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay Away Formula, 2 kilo kaya kahit ganong garaming kalabahan, ubos yan. At syempre, speak of labahan, ito ang pinakabago design ng DZRH t-shirt, hindi mo na lalaban, isusuot mo na lang. Yan ang mga regalo sa iyo ng DZRH, nanay. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you po. Batiin yung mga kamag-anak nyo sa San Carlos. Binabati ko po yung mga kababayan ko dyan sa San Carlos. Lalang-lalo na, nanay, magpagaling ka. Ayan. Karamdaman ngayon. Po siya. Ayun, taga San Carlos. Ano pangalan ng nanay nyo? Nanay Gloria Hermohino. Si Nanay Gloria Hermohino. Panalangin po namin ang inyong kagalingan palagi. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Alas 4:50, kasama naman natin ang isa pang magandang kababayan natin. Ito ay kampiyon naman ng mga kumadrona. Si Asek Cecil Mangcasantos. Asek, magandang umaga sa inyo. Kumusta na kayo? Magandang umaga, talagang maganda. Naman, oo. Alam naman ninyo, pagka mga kumadrona, talagang yan ho ay magaganda. No question about that. Dahil ako, ipinanganak ako ng, nagpaluwal sa akin palabas ng mundong ito. Siyempre, nanay ko. Katuwang ang kumadrona. Ayan. Teka muna, kailan nga yung convention ho ninyo, Asek?
May convention kayo eh. Meron kayong 27th National General Assembly of Midwives. April 15 to 17 pala ito. Next month na. Oo. Malapit na tayo. Midwives as health service providers amidst adversity. Bakit amidst adversity? Ayan. Talagang laban-laban sa kabila ng mga mahirap ng mga ginagawa. Kong Angel, sir, batid muna ako sa inyo mga tagapakinig at mga tagapanood. It's been a while, Kong Angel, no? Maraming salamat lagi. Mabuti nga hindi kayo na-stranded sa Europe eh. Mabuti nga hindi kayo na-stranded sa Europe eh. Alam nyo naman ng Europa, ginagawang parang kubaw lang ni Asek Cecil Bangka Santos eh. Kasi may anak ho itong piloto eh. Oo eh. Maris yan. Yun ang advantage talaga. Hindi, magka mga produkto ng Maris, magagaling talaga yan. Ano ha? Oo. Yun ang privilege ng nanay ng isang piloto, no? Opo. Ayan, oo. Saan ba bumibiyahe? Saan bumibiyahe si Captain? Hong Kong base po siya. Hong Kong base. Anong airline? Kagabi sa Japan. Anong airline? Hong Kong Express. Ano? Hong Kong Express, ari na po ng Cathay Pacific. Hong Kong Express. Cathay Pacific pala yun. Hong Kong. Ayan. Anyway, hindi ho yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan ho natin, ang laban pa rin ng mga kababaihan, lalong-lalo na mga kumadrona. Kasi meron ho silang pending bill ngayon dyan po sa Kongreso. Anong status na nito, Asek? Ito magandang balita tayo, no? Kasi actually nung pong May 30, 2024, sa 19 Congress natin. At ang una nga pong nag-file dito, si Kong Plato, no? Maraming salamat. The problem is, hindi po siya nag-progress sa Senate kasi due to material time, gano'n, hindi na siya na pag-usapan. At then, ito pong 20th Congress, nag-refile tayo. Nag-refile ang PLG-PMI. At nariyan pa ulit po si Kong Plato, talaga sumusuporta sa atin. At si Congressman Christine Tutor at ang ating pong chair ng Committee on Civil Service ngayon, si Congresswoman Laarni Davin Roque. Maganda po ang nangyari dito kasi since kami nga po yung proponent, nag-imbita po sila ng mga ibang grupo, ibang asosasyon at sa PRC din para mapag-usapan. Ang nangyari po nito, 2 weeks ago lang po ito, no? Substitute bill na po ito. Kinuha na po yung mga opinion ng iba. Okay. Magandang nangyari kasi yung mga proposal nung 19 Congress, dinala pa rin namin dito nung mag-refile. Meron lang pong mga ilang modification na napadagdag. Napakaganda po nito. I-cite ko lang po yung mga salient feature po, no? Itong aming in-refile na bill. Issue ng Board of Midwifery, dapat po ay, kasi ang Board of Midwifery na-create ito 1965. Simula noon na nag-chair Dr. Obi Gaimi. So 66 years, Kong Angel. So ang feeling namin talaga dito, kailangan na homogeneous din po naman sa PRC ang mga board, ang regulatory board. Ginawa na po namin na puro midwives ang composition. However, since alam din po namin yung need na kailangan po talaga ng may doktor, yung experience nila, yung knowledge, no? At minsan may mga kaso din kami sa PRC, may mga dinadalang issue sa mga professional midwives din, kailangan din ng expertise din po ng doktor. Kaya inilagay pa rin po namin doon, ang isa sa mga member po namin ay doktor. So wala naman po ito, Kong Angel, na mataas ito, mababa ito. Kasi sabi ng iwan, papayag ba mga doktor na mas mababa sila sa midwives? Parang hindi naman po. Kaya dito, Kong, wala pong isang magdidesisyon lang dito. So yun po, no, ang mag-chair ang midwife. Tapos po, isang maganda dito ay matutuwad ng ating mga nasa local government unit at sa mga hospital din, ano, mag-create po ng plantilla position na for midwives. Wow! Ito na na-aprobahan. Is, yung sa last 2 weeks ago. So, since mag-create na nga, pero kaya lang siyempre, may mga din yan minsan sa local government unit. But then, ito po yung, wala kasi yan sa mga batas dati yung pag-create ng plantilla. Yes. Isang malaking milestone po ito sa amin kasi ang mga midwives po sa mga ibang lugar, sa government, no, district, provincial, regional, nursing attendant ko.
Ang salary po niya Alalay lang ng nurse. Oo, pare-pareho na rin silang pinaganapan. Baccalaureate program na rin ng midwifery. Oo. Hindi lang yun. At mas maraming kumadrona. Mas maraming kumadrona ang talagang frontline services na nasa frontline service. Ito yung nangangabayo, sumasakay ng habal-habal, naglalakad ng ilang oras para marating yung pinakamalalayong mga barangay. Maserbisyohan lamang yung mga buntis. Ano yan, ha? Oo. Kaya dapat talaga. Ang isang dito kong Angel, ang isang namin dito, ang nursing attendant talaga sa Civil Service Commission, ang qualification standard, high school graduate. Pero since wala nga makuha din position ng mga midwives, napipilitan din silang kuhanin yung nursing attendant. Tumasa sila sa board exam, no? Kaya ang aming dito, nurse, talagang midwife ang item sa plantilla. Yun ang gagawin. At isa pa po, no? Yung yung pong pag-integrate na, ayaw nila nito, kung Angel, so, talagang previous meeting namin noon, nung 19th Congress, ayaw nila ng pag-integrate ng mga asosasyon. So, itong huling meeting namin sa committee hearing, umapprove na sila yung pag-integrate ng 3 organisasyon. Pag-iisahin na yung iba't ibang mga grupo. Midwives Foundation, Integrated Midwives at Philippine League. Ayan. Dapat lang naman. Hindi. Gusto namin. Correct. Kasi sabi ko nga po noon, piniliwanag ko, sabi ko, magiging vision natin, isang mission natin, isang goal natin. Meron tayong unity instead of diversity. Yun ang sinasabi ko lagi. So parang ang gusto kasi nila, apo lang, paano naman yung ibang organisasyon? At saka ang isang kagandahan nito, iisang boss namin, kung Angel. Iisang boses, hindi yung hiwa-hiwalay, nagpa-file ka sa Congress, nagpa-file ka sa Senate, iba-iba. Mas tumatagal. So ngayon, pag na-aprobahan na ito, at least, iisa na ang boses namin, iisang pinafile namin. Hindi na yung hiwa. Good luck, ha? Sa Congress, kami magtatalo-talo. Teka muna, so ito ay pumasa na sa anong pangilang reading? Committee hearing. Committee. So, second reading na ito pagkatapos sa plenary. Magsa-second reading na. Teka muna, sa Senado, sinong sa Senado, anong counterpart? Okay na? Ang counterpart natin doon, si Senator Bugo, si Senator Aim, Senator Bato. Ang problem nga namin, si Senator Bato kasi ang aming chair ng civil service. Pero makikipag-usap din kami sa ibang mga senador para mas mapabilis natin. Meeting kay Senator JB. Kaya, simultaneous ang gagawin namin ngayon kung kami nagkamali nung last Congress, inuna namin sa Congress, saka namin sinunod sa So, tulong ulit. At maraming salamat sa pagtulong nyo lagi mong love ng DCRH. Love ng DCRH ang mga kumadrona, ha? Mga kumadrona sa buong bansa. Maraming basta kumadrona, magaganda. Yan. Matik yan, ha? Maganda na, sexy pa. Ayan, ha? Hindi lang nila masyado kilala si Bong Suntay. Salamat. Asek Cecil, magandang umaga. Ingat po kayo, ha? Thank you. Si Asek Cecil Magasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Maganda umaga, Pilipinas! Masantos siya kabasan sa ating mga kababayan dyan sa Singgan, si Regine Velasquez sa Menadong hindi na bata. Handa na daw siya para sa menopausal stage. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nakakaaliw. Bakla talaga itong si Regine Velasquez kapag kausap ang kanyang mga kaibigan. Paano naman kasi ikinukwento nitong si Regine kung paanong nagsusumungit siya, mood swings, anxiety, depression, at brain fog. Ngayong siya ay nagme-menopause daw. May symptoms na rin na magme-menopause ang buruhitang magandang singer na ito. Well, nagpapasalamat siya dahil napaka-supportive daw ng kanyang asawa, napaka-patient sa kanya nitong si Ogie Alcacid. Paano daw? Minsan nagtatatalak siya, minsan masakit ang ulo niya. Hay naku, tumatanda na talaga. Aminado itong si Regine na hindi na siya bumabata. Nakararamdam na rin siya ng mga pananakit ng kanyang katawan at nakakaramdam na rin siya ng
pagsusungit nga, pagtataray, o minsan hindi na rin niya maintindihan ang sarili niya dahil ito ay sign na magme-menopause siya at handa na raw siya sa ganong sitwasyon. O, di ba, bongga? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47 Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ayan, and speaking ng menopausal, ha? Para ho sa mga nagkakaedad na, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ho ba? Humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex. Ang Ultaplex po ay isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para ho sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Webes tayo ngayon, ha? March 5, 2026. Balik tayo sa mga balita. 2 Chinese national arestado matapos ang pamamalagi ng matagal sa Iligan City gamit ang mga peking papeles. Detalye ng balita mula kay Jun Di Mukutak. Pero sandali lang, Jun, ha? Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning at sa lahat pa po na ating mga tagapakinig. Kasalukuyan, makakaranas pa rin ng mga pagulan ang Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental dahil sa epekto ng easterlies. So sa pagkababae natin doon, huwag mong kalimutan magdala ng payong sa anumang lakad natin for today. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa o dito naman po sa Cagayan, Apayao at Batanes ay may mahihinang mga pag-ulan naman na pwedeng maranasan bunsod ng amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. At wala rin kayo warning na nakataas ng bahagi ng ating mga baybaing dagat. So yan muna po ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, wala pa yung ano yung mga parameters na tinitingnan natin para magdeklara ng tag-init? At number 1 po, pa. dapat makita po natin na talagang pang long term na yung paghina ng amihan. So sa ngayon kasi may inaasahan pa tayong another na surge po niya sa mga susunod na araw. So sabihin, hindi pa po siya tapos na umiiral sa bansa. So isa po yun, number 1 po yun. And then dapat established na po yung ating easterly. Oo. Mga hanggang kailan tong ulan dyan sa Mindanao? Most likely po until tomorrow. Until tomorrow. Pero hindi naman kalakasan, ano? Hindi naman ba like ng moderate? Kasi namumulaklak ng mga rambutan at saka rambutan, lansones, durian, namumulaklak na ngayon Siyempre pagka ganyang malakas ang buhos hindi pa naman ang liliit pa, bulaklak pa lang nung mga ngalagas pa yan pagka dumaan ng malakas na hangin o mga malakas na mga pag-ulan. Ma'am Lori, thank you, ha. Magandang umaga. Good morning. Ayan. Thank you. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Mukhang magiging maganda ho ang prutas, ang fruit season ngayong taon dahil maganda ang pamumulaklak ng mga rambutan, lansones, durian, marang, dyan po sa lalawigan, dyan sa mga lalawigan po sa Mindanao, lalong-lalo na sa North Cotabato.
Balikan muna natin si June Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum Brother Angel. Matapos ang 20 years na illegal na pamamalagi sa bansa ng dalawang Chinese nationals na gumamit ng mga pekeng Filipino identities, kahapon lang ay inaresto ang dalawang foreigners ng joint elements ng Bureau of Immigration, Iligan PNP, 2nd Mechanized Infantry Brigade, 5th Mechanized Infantry Battalion, 44th IB, 10th IB, 2nd K9 Platoon at Intel units ng JTF Zampelan. At pinasok ang tinutuluyan ng dalawa sa bahagi ng barangay Mahayahay, Iligan City, Lanao del Norte. Kinilala ang dalawang Chinese national sa kanilang mga tunay na pangalan na Xu Baogi, na may alias na Stanley Ko, 51 years old, at Kai Lizon, na may alias na Mia Ko, 50 years old, pawang residente mula sa mainland China. Nabatid na nagkamali ng ibinigay na papeles sa immigration ang dalawa sa halip ng kanilang Filipino official documents. Ang kanilang Chinese documents ang naipresenta sa BI. At dito nalantad sa record ng Bureau of Immigration ang mga violations ng dalawa kaugnay sa kanilang work and visa conditions sa bansa. Kabilang sa mga pineke ng isa sa mga naaresto ay ang late registration ng Filipino birth certificate at Philippine driver's license na may Filipino name. Almost 20 years na nagnegosyo sa iligan ng dalawang Chinese nationals bago nahuli. Itinurn over na ng JTF Zampelan ang dalawa sa BI para sa mga nararapat na legal actions laban sa kanilang paglabag sa immigration laws ng bansa at may malaking tsansang maideport ang dalawa. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, June. Sukran. Samantala kasama na natin si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Chairman Benjo, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga po. Good morning po, sir. Oo. Gaano ho karami ang teacher nating kababaihan? Kasi Women's Month ngayon, kaya ko lang naitanong, Sir Benjo. Ang estimate po natin nasa 80 po, nasa 80% or more. 80%. Translated to what number? Translated to what number? Nasa mga ano ba yan? 4,000, 5,000? Hindi po, kung almost 1 million po ang DepEd eh. Wow! Ganun ba karami teacher natin? Ganun karami teacher natin? Almost 1 million? Kasama po yung private employees. Kasama ng empleyado. Oo. Ganun karami teacher natin, ha? Nasa teaching profession. Yung teaching staff po ng DepEd ay, if I'm not mistaken po, nasa 900,000 at 900,000. DepEd pa lang yan, hindi pa kasama dyan ang private, no? Opo, hindi pa kasama ang private. Wow. Oo. Ngayon, ilang oras ba tumatayo ang teacher ngayon? Kasi di ba yun isa sa mga reklamo? Karaniwang sakit ng ng mga teacher, varicose vein at saka yung katarata. Yun ang kanilang karaniwang sakit ho ng mga teacher ho natin. Ngayon naman hindi na sila ganun katagal tumayo. Hindi naman po din kasi requirement yung pagtayo. Pwede naman talaga. Pwede naman po. Kapag nagtuturo talaga ng director, ayan. Nakatayo. Ideally, nakatayo. Oo. Hindi, pero ano nang size ngayon ng classroom? Ratio ng teacher at saka estudyante? 1:30? Aabot po sa ganoon, pero yan po yung aggregate. Buong bansa po yan. Pero siyempre, nagbavari yan. Depende po doon sa area, no? At sa mga level. Ano po? Ano yun yung average. Ano yung pinakamataas? 1:40? Yes. Teka muna, bakit ganun? -1 ang signal ni Sir Benjo, pupugak. Magandang umaga sa ating mga taga-telco, Oo, sa ibang bansa, pagkakausap mo, parang petabits na yung speed, parang ganun kalinaw, parang magkaharap lang kayo. Dito sa atin, pupugak-pugak pa rin. Try natin ulit, Sir Benjo. Sir Benjo? Hello po. Ayan. Medyo malinaw na. Ayan, okay. Teka muna ha. And ang ating mga teacher, ating mga lalong-lalo na mga kababaihan, mga guro, lahat naman ng benefits kanila natatanggap.
Yes po, yung mga mandated Mga mandated. Yung mga Pati sa private school? Pati sa private school? Sa private school po kasi iba yung nag-govern sa kanila po eh, no? So may mga private schools po na marami sa mga teacher na dahil non-regular, no? Mga contractual po yan. Contractual pa rin. Kaya opo, medyo ano po talaga. Ano rin po talaga. No? Kung medyo may umaangal po yung mga public school teachers natin, mas mabigat po yung angal nadala po ng ating mga private. Oo, kaya lang no choice na yung iba. Anyway, kaya ko natanong ho yan kasi nga babaguhin na yung curriculum for senior high school. Ang sabi nga ho ng mga nakakausap natin, kahit anong pagbabagong gawin mo dyan sa curriculum ng senior high school, kung yung formative years ng bata, hindi mo i-approach, hindi mo i-address ng matinsinan, hindi mo lalagyan ng pondo, yung problema ho ng pagiging non-reader ng ating mga produkto, ng ating mga graduates, magpipersist. Hindi naman yan bago kaya sabi ko nga, kami nung nag-aaral kami, kaya talagang matindi yung comprehension mo. Isa lang yung binabasa mong libro Nung grade 1 kami, hindi namin makakalimutan. Pepe and Pilar Di ba? Kaya doon ini-introduce yung mga numero. Anyway, kung kayo ang tatanungin sa Teachers Dignity Coalition, ano pa bang pwedeng approach ang gawin para maging reader with comprehension yung ating pong mga estudyante? Saan ang intervention na dapat gawin? Kaya po, tama naman yung observation. Dapat po doon sa lowest grade level po, yung tinatawag po natin na stage 1. Sabi niyo nga po kanina formative. Yan yung kinder grade 8. Yan po yung kasi sa pag-aaral kahit sa Philippine Normal University po, yung ating National Center for Teacher Education po yan tinuturing. Ang binabagit nila yung kinder up to grade 3 na level. Yan po yung tinatawag na learning to read stage. Tapos after that, yun naman yung reading to learn. Okay. Grade 4 pataas. So, importante na dito po sa pinakamaagang yugto, natutong magbasa yung bata. At pag hindi po siya natuto after grade 3, napakahirap na po. Kasi pag umakit po siya ng grade 4, yun na maintindihan yung mga konsepto sa history, sa science, o yung explanation of problem sa math, etc. Dahil po hindi siya marunong magbasa. So, ang solusyon po namin dyan na nakikita, talagang dito natin ilagay yung malalaki nating mga investment. Of course, without naman, siyempre, without sacrificing naman yung kabuuan. Pero halimbawa po, yung practical na pinupush namin, baka po pwede hanggang 15 lang yung bata dito sa grade. Per classroom. Halimbawa. Kasi sa kinder po, matututo na siya dyan basic, yung mag-identify ng mga number, ng mga letter, ng mga kulay, So, kung pa siya magsulat ng kanyang pangalan at least. So, pagkakit ng grade 1 po, dyan na po natututo tayo, na yung mga bata natin, na talagang magbasa. Tapos, siyempre, enhance po yung pagbabasa hanggang grade 2, hanggang grade 3. Pag di po natin nagawa tayo. So, dito po talaga dapat lagay yung mga tayo mga reading teachers na tinatawag na Sir Angelo, yung mga teacher po yan na ang kanilang skills talaga, trained sila dun sa magturo pagbabasa. kung paano magbasa. Hindi po lahat ng teacher ay ganyan pong talent. Like, of course, kami po, yung mga nasa high school, senior high school, hindi na ganun yung aming focus. Pero mga kinder natin, ay mga teacher natin sa kinder at the grade 3. Ganun po dapat sila. So, teka muna. Dapat po talaga tutukan yung mga bata, doon sa earliest stage po nila. Alam natin yung sekreto ng di ba? Alam natin yung sekreto ng Singapore, ng Thailand, ng Japan, kung paano nila tinuturuan yung mga bata, lalong-lalo na sa formative years. Bukod syempre magagaling yung mga teacher nila na nanggaling ng Pilipinas. Lalong-lalo na dyan sa Hong Kong. Ang dami hong mga sa Thailand, lalong-lalo na ang dami hong mga Pilipino dyan na nagtuturo ng basic education, na
nandun din. Kaya nga kung pag-uusapan, paramihan ng teacher na Pilipino globally, marami ho talagang Pilipinong teacher kasi iba nandun sa ibang bansa. Anyway, alam natin yung sikreto, yung formative years ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. In fact, sa Japan yata walang examen grade 1 to 3, basta doon tinuturuan silang ma-experience, mag-enjoy ng pag-aaral, tapos ang written examination doon na ho sa mga grade 4, grade 5 na. So, ganun mga strategy. Bakit hindi natin i-adapt yun? Sir Benjo? Meron na po tayo ng mga artista sa DepEd po. Meron naman po tayong mga ganyan po na mga pinaplano din. Halimbawa po, meron din tayong mga panukala dyan po sa kongreso natin na talagang itong formative years na ito ay bibigyan po ng pansin. At we look forward na maisakatuparan po ito. Kasi hanggat ay po anong gawin natin kasi nag-K-12 tayo, umabot ng grade 12 po tayo, pero problematic pa rin yung sitwasyon. Sabihin po nito, meron talagang problema doon pa lang sa pinakaugat. Then, hindi natin ito kapag-hiwalay, Sir Angelo, doon sa kabuuan. O kasi, alimbawa, kung i-resolve natin yung balik na rin natin, i-resolve natin, pondohan natin, bigyan natin ng pansin yung kinder to grade 3, di ba? Pero napili naman tayong problematic naman po, pag-akit ng grade 4, pag-akit ng junior high at senior high, So, meron pa rin malaking problema. Hindi siya piecemeal yung approach, so isang strategic na solution na holistic po ang kailangan po natin para sa ganyan, may bangon talaga natin itong ating system. Na talagang may krisis may krisis. Hindi lamang ito naman formal na kinikilala ng gobyerno. Pero kahit ang ating Pangulo, di ba? Mga nakaraang taon, nagbanggit siya. Talagang failure, itong halimbawa, itong grade 12, specifically yung senior high school. So, tignan natin ito sa kabuuan. Ang kailangan ito, Sir Angelo, kailangan talaga natin, alagaan natin yung mga teacher natin. Correct. Bigyan natin ng magandang mga benepisyo, ng mga incentives para umaalis yung mga guro natin. Sabi nyo nga na, diaspora na yung mga teacher natin. Kung sa Vietnam, nung nag-usap yung ating executive director at saka yung minister ng education ng Vietnam, ang sabi niya, sekreto raw ng Vietnam ay Filipino teachers. Correct. Kaya umunlad ang kanilang edukasyon, di ba? So, perhaps it's an exaggeration, pero talagang material, yung joke na yun, kung joke man, kung exaggeration man, di ba? Kaya napaka-importante po na yung mga teacher natin alagaan. Pero tama ka, bawasan natin yung load, yung ratio ng teacher doon sa formative years. Isa yun sa pinakamagandang strategy, di ba? At saka sabi nyo, dagdagan pa natin ang reading teachers. Yun yung ganong mga konsepto. Anyway, alam natin, marami pang problema ang kinakaharap ang ating mga teacher. Anong gusto nyo iparating na mensahe sa ating mga teacher ngayong Women's Month na Benjo? Una po, syempre, isang pagsaludo natin sa mga guro natin, lalo na sa mga kababaihan po, na sabi ko nga po, napakalaki bulk talaga ng mga teacher sa buong Department of Education na yung mga babae. May mga eskwelahan po tayo na talagang wala kahit isang lalaking teacher. May mga ganyan po tayo. At yung ba naman po, talagang maliit. Kaya yung, hindi ko lang makakuha eksaktong figure, pero yung 80% po, that's a safe estimate. But I think that's more than that, more than 80% of our teachers po are women. At yun po, tayo po yung naniniwala na iba yung babae. Hindi naman sa po. Yung babae kasi parang nanay talaga. Iba magmahal po sa ating mga kabataan. Mga bata. Sige, sir. Dire-diretso lang. Tayo naman patuloy rin natin yung pinaglalaban yung para sa kapakanan ng mga
Benjo, maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga. Salamat po. Si Ginoong Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Ano ho? Pero sana din ho yung mga magulang, ano ho? Huwag natin iasa 100% sa mga teacher yung pong pag-aaral ng ating mga chikiting. I-reinforce din ho natin, lalong-lalo na nga po yung pagkanilang pagkatuto sa pagbabasa. Magandang umaga, Pilipinas! Kapalaran ng ICI, posibleng malaman na ngayong linggo. O nga pala, anong status nga nitong ICI? Ano ha? Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inaasahang ilalabas na ng Malacanang ang desisyon mula sa resulta ng ginawang pag-aaral sa Accomplishment Report ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na niya ang Office of the Executive Secretary at inirekomendang aksyonan ngayong linggo ang report na isinumite ng ICI. Laman ng ICI report ang resulta at mga rekomendasyon matapos imbestigahan ang iba't ibang infrastructure projects kabilang ang may kinalaman sa flood control sa nakalipas na 3 buwan. Kaugnay nito'y posibleng malaman din kung magpapatuloy pa ang komisyon o tuluyan ang bubuwagin. Nabatid naman kay Executive Secretary Ralph Recto na maaaring sa susunod na linggo pa ilabas ng palasyo ang resulta ng ICI report. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tama, malaman talaga natin ang status ng ICI kasi yung mga ahensya na nasa ilalim ho ng ICI, NBI, CIDG, AFP, lahat ito na mga anong tawag dito, ginamit nila para sa, dineputize nila para sa pagsasagawa ng investigasyon. Ang balita ho natin, nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga pag-iimbestiga. Ano, ha? Yun nga lang, ang tanong ho ng mga nakausap nating mga councilors kahapon, ano, ha? At saka yung mga provincial board member ho dyan sa Mindanao, saan daw ba napupunta yung mga report na ito? Kasi meron ho silang halimbawa doon sa bayan ho ng President Rojas. Sa President Rojas may natuklasan pala doon ho sa yung mga taga NBI, may natuklasan ng mga ghost flood control project. Mukhang ang bidding daw ho nito nangyari sa regional level. So yun ang tinatanong nila kasi bakit merong mga proyekto doon na natuklasan ng NBI, yung mga ahente ng NBI, natuklasan nila na mga flood control project, kaya naman nila natuklasan kasi yung iba minadali minadaling tapusin. Meron daw 18. Kaya lang yung iba hindi talaga kinaya. Di yun makaya bay. Kaya dako kayo mga kayo pundo, dagang kayo mga proyekto. So yun. So ang tinatanong ho nila, nasa na yung findings na yun ng NBI? Kasi walang lumutang. Ni walang lumabas sa local media, ni walang binabanggit sa ICI, ni walang lumarabas sa NBI. May kumita? Bakit daw biglang natago? Sa totoo lang, ang lalaki ng mga allocables ng ilang mga kongresista. Diyan ho sa area na yan. Congressman Kawagdan. Isa ka ho sa may pinakamalaking allocable dyan ho sa North Cotabato. Area mo tong President Rojas. Sabi ho ng mga nakausap po nating mga councilors ng iba't ibang mga bayan dyan sa North Cotabato, bakit daw kaya hindi nababalita itong mga ghost flood control projects na ito dyan po sa lalawigan po ng North Cotabato, lalong-lalo na dyan po sa President Rojas. Kwento pa nga nung isa, sabi niya, alam mo ba, kanal doon sa sarap ng eskwelahan ng Notre Dame of Makilala. Creek lang naman yun. Na-report, nakasama doon sa mga flood control project. Ako ho, hinihintay ko pa ho yung mga dokumento at saka yung mga picture. Kaya nagtatanong ho tayo kung nasaan na ho yung mga proyektong ito at saka yung report ng NBI. Ayan, maganda rin ho talaga na lumalabas itong mga ganitong findings ho ng ICI para mas maintindihan ho natin kung talaga nga bang nagpapatuloy yung mga milagro. Isang kaklase ko, sabi niya, teka muna, yung farm ko, gumawa kami doon ng maliit na creek para may daanan ng tubig yung Aba, magulat-gulat na lang kami kasama doon sa mga flood control project. Ang dami talagang milagro pa rin dito sa flood control na ito Ayan para kayong Anyway, sige, mamaya tutuloy ho natin ang kwento Magandang umaga, Pilipinas. Ayan tsaka magugulat daw ho kayo. Yung isang congressman mantakin ho ninyo pag nung maupo sa pwesto, bumili ng beach resort.
At saka yung beach resort na yon, in fairness, basta ang pumunta doon, constituent niya. Libre. Libre. Kahit pagano karaming kapitan yan, kahit karaming kagawad yan, kahit karaming kababayan yan pumunta doon, libre. Salamat ko nga. Ayos ka ha. Para kang taga-BI yan ha. Pero sa taga-BI yan, hindi naman libre yung kanilang yung kanilang resort eh. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sa mga may pasok, magandang umaga, alas 5:33 na. Magmanawa ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa household use, lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Casing sa Cavite, kinasawi ng isang estudyante, kinundi na ng mga senador. Detalye ng balita mula kay Raymond at pa sa Rich 28. Raymond, good morning. Kinundi na ng mga senador ang isa na namang kaso ng hazing na naitala sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, lahat dapat ng mga sangkot ay arestuhin ng PNP at panagutin sa batas. Sabi ni Gatchalian, nakagagalit dahil ipinagbabawal na ng batas ang hazing, ngunit may mga ganito pa ring uri ng karahasan. Para naman kay Senador Joel Villanueva, walang puwang sa ating lipunan ng isinagawang hazing. Giit ni Villanueva, walang komunidad na kukonsinti sa hazing, lalo na at may namatay. Iginit naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri na dapat tiyakin ng otoridad na mahanap at maaresto ang mga salarin. Sabi ni Zubiri, dapat ay may mapatawan ng mabigat na parusa sa hazing. Ang pinakaling biktima ng hazing mula sa lalawigan ng Cavite ay estudyante sa isang maritime school at binawian ng buhay sa General Trias Medical Center. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magbabalik naman sa Marso 29 ang paboritong Link Bingo event ng bayan na may kubuang 2.9 million pesos na tax-free prizes. Ayon ito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang 1K for 2M nationwide Link Bingo Games. Lalaroin ito sa mga sangay ng Casino Filipino sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo, Tagaytay. Kaya naman sabay-sabay ang laro mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ka o yung bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. May 100,000 pesos na premyo ang bawat isa sa unang 9 na laro at yung ika-10 naman yung 10 at huling laro may nakatayang guaranteed na 2 million pesos must go jackpot prize. Para po sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan sa 0906-574-135 o bisitahin po ang casinopilipino.ph. Ipalo po ang opisyal na Casino Filipino Facebook page. Bank Secrecy Law hindi hadlang sakaling ipasugpina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Yan ay babalita sa atin ni Manang Milky Rian, RH12, Manang Milky. Hindi hadlang ang Bank Secrecy Law para hindi maipasubpina ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, Chair ng House Justice Committee, aksyon ng komite sakaling may magmusyon na ipakuha ang bank records ni VP Sara. Mahalagaan niya ang naturang bank records para magamit na ebidensya sa kwestionableng yaman ng Vice Presidente. Paliwanag ni Luistro, exempted ang impeachment proceedings sa Bank Secrecy Law. Kung
Matatandaan kabilang sa offenses na nakapaloob sa ikaapat na impeachment complaint ay ang misdeclared statement of assets, liabilities and net worth at ang unexplained wealth. Ibinulgar naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa deliberasyon ng Justice Committee na lumobo umano ng 70 million pesos ang yaman ni Duterte sa loob ng 16 na taon o mula 2008 hanggang 2024. Noong 2008 ay mahigit 18 million pesos lamang ang net worth ni Duterte, ngunit pagdating ng 2024 ay umaabot na ito sa 88 million pesos. Dagdag pa ni Ridon, hindi mapipigil ang pagpapasubpina sa bank records ni Vice President Duterte sakaling hiningin ito ng complainant sa impeachment. Ako si Milka Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky, hindi kasama sa magtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo o hindi dapat kasama sa magtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang matagal nang nakaimbak o nasa Pilipinas ng stock ng langis bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ito ang sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng DCRH at radyo natin sa gitna ng nakaambang krisis ng krudo at panukalang suspensyon ng excise tax, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasunod din ito ng pagtitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis sa bansa at nasa 50 hanggang 60 days period ang stockpile o reserbang krudo ng Pilipinas. Ay kay Nepomuceno, ang petroleum products ay nanabili noong mga nagdaang buwan o luma na at mas murang halaga ay hindi dapat maapektuhan ng nakaambang taas presyo ng krudo sa world market. Yan po dapat makapagtulungan po sa atin ng DOE, ang Department of Energy. Meron naman pong eksaktong mga reports dyan, pag-uulat, ilan po yung stocks na nandirito na at ilan yung parating na sa lumang presyo po yung binayaran at ilan pa lang po yung parating. Dapat po, logically, yung mga nandirito na, hindi dapat po magtaas kagad po yan. Lagi po yan. Rinig natin. Kasi nandirito na po yan, nabayaran na po yan sa dating presyo. So dapat po walang epekto po doon. Yan po yung dapat binabantayan din po natin. Inaasahang sesertipikahan ng Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, napapanahon ang hakbang upang maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa presyo naman ng mga langis at bilihin. Inihain naman ni Nabotas Representative Toby Chanco ang resolusyon para suspindihin na ang VAT sa fuel. Nilinaw naman ang Malacanang na hindi magiging permanente ang pagbaba ng buwis at ibabalak din ito kapag natapos na ang krisis. Aabot naman sa 25% hanggang 30% ang nakukolekta excise tax ng Bureau of Customs mula sa mga produktong petrolyo kada taon. Sa panayam pa rin ng DCRH at radyo natin, inamin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, halos 1/4 ng kinikita ng pamahalaan mula sa importation ay mula sa krudo at tiyak na maapektuhan ang koleksyon ng BOC sakaling maipatupad ang panukalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo sa gitna ng nakaambang krisis sa gitnang silangan. Gayunman, pagtitiyak pa rin ni Nepomuceno nakahandang sumunod ang BOC sa anumang pinal na desisyon ng pamahalaan. Ano po ito, buong mundo po yung apektado nito at unang-una kami sa BOC, siyempre, maaapektuhan po yung ating performance, yung ating collection. Subalit, wala po tayong magagawa dyan. Talaga po dapat tayong mag-adjust ang ating mga expectations at ang ating performance sa parameters. 5:41 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, isas na umaga. Magandang umaga kay June Prial. Good morning, Sir June Prial. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalabasa, dalawang kapsula, isang oras bago matulog, mas mararamdaman natin ang benepisyo po ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng
ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung pong tinatawag na dalubhasa na commander ng ating immune system. Yan pong responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultamayo ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultamayo. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Available po ang ultamayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Curamed at saka HB1 Plus Pharmacy. Ito po yung halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung ngayon ho kayo bibili ng Ultamayo, meron po kayong ma-avail na, pero syempre, yung Ultamayo Postbiotic na 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Stores, makaka-avail kayo ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Crackdown daw po sa illegal operation ng online gambling, inilunsad ng CICC, PNP, ACG at PAGCOR. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, Irish 5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagsama-sama na ang tatlong ahensya ng gobyerno para labanan ang tinatawag na lumalalang epidemya ng pagsasamantala sa mga Pilipino na nahuhumaling sa online gambling. Ang Interagency Alliance ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, PNP Anti-Cybercrime Group at PAGCOR ay binuo. Kasunod ng report na umaabot na sa halos 2,000 reklamo ang natatanggap ng CICC mula Enero pa lamang hanggang Marso 1 ngayong taon tungkol sa naglipa ng illegal online gambling operations. Ayon kay CICC Executive Director at Undersecretary Renato Paraiso, ito'y malinaw na patunay ng lumalalang adiksyon sa pagsusugal online ng mga Pinoy na nagdudulot na ng negatibong epekto sa kanilang kalagayang pinansyal. Formal nang sinumite ng CICC ang mga ebidensya na naglalaman ng files ng mga operator at promotor ng mga online platform kay ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta para sa malawakang operasyon. Dahil dito'y nananawagan ng CICC sa publiko na i-report sa hotline 1326 ang online gambling, maging ang mga vlogger na sangkot sa panghihikayat sa kanilang mga followers na magsugal para sa gagawing verifikasyon at mabilisang aksyon. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Naku, si BP Inday. Hindi lang pala yung si Madriaga ang didimanda. Meron pang iba. Detalye mula kay Giselle Icaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinag-aaralan ni Vice President Sara Duterte na ireklamo yung ilan pang individual dahil sa umano'y mga malisosyong akusasyon. Sa pagkatanong ng DZRH, sinabi ng legal counsel niya na si Atty. Paulo Panelo Jr. na posibleng perjury o cyber libel yung isang panilalaban sa mga hindi natinukoy na mga personalidad. Idiniin ng abogado na hindi naman nanahimik si Duterte sa mga misinformation at walang batayang aligasyon. Pakinggan natin. Pinag-iisipan. Pero that's a message that we want to send to everybody. VP Sara will not take sitting down anymore malicious accusations and everything. So kaninang umaga o kahapon, personal na inireklamo ng perjury ng pangalawang Pangulo yung nagpakilala na dati niyang bagman na si Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Matatanda ang sinabi ni Madriaga na personal di umano siya na nag-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang individual matapos iutos ng pangalawang Pangulo na nooy Education Secretary pa. Inakusahan din niya si VP Sara na tumanggap daw ng 2022 campaign fund mula sa mga drug lord at Philippine offshore gaming operators. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, paalala nga pala natin sa mga pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong kayo, meron po tayong tangerine chocolate. Ha?
Produkto po yan ng mga magdaniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Umaga Pilipinas. 4 na minuto na lamang, ACS na umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga po pala kay Chief Prosecutor Ray Dumlao ng Pasig. Chief Prosecutor Ray Dumlao ng Pasig. Ang, siyempre, nasa area niya yung kaso ni Councilor Ryan Enriquez. Yan, Councilor Ryan Enriquez ng Pasig, inireklamo ng biyanan. Inireklamo ng kanyang biyanan ng threat, grave threat. Ayan. Yan lang wala kakita, ano ha? Yung biyanan nag-aaway sa nag-aaway sa publiko. Nagdimandahan pa. Sana naman daw hindi maging bias ha. Ang piskalya dito sa kaso sa reklamo ng biyanan ni Councilor Ryan Enriquez na grave threat. Good morning, Chief Prosecutor Ray Dumlao. Meron isang congressman, sabi niya, hindi basta-basta uubra yung impeachment pagdating mo sa plenary. Bakit naman? Sabi niya, wala naman pera eh. Naubos na yung maleta. Sabi niya, ang masaya lang dyan, yung naka-Richard Mille dati pero hindi na ngayon. Maganda umaga Pilipinas. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa iniwang quote po mula kay Sofo Archon. Ang sabi niya, "This is the world we live in, a world ruled by the worst criminals." Ay, anong nangyari? Maganda umaga Pilipinas. Sa buong kapuluan, ACS na umaga. BioFlu.